Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Huwebes mga lodi. Grabe, sino ang nasama sa statistic mga lods? No? Kasama ko ba kayong nasama sa statistic? Grabe mga idol, no? Pagtingin ko dito, parang nagkaroon ng soundtrack yung I imagine fall in love. Biglang gumanon eh. Mga idol eh. 500 million dollars mga idol in long position liquidated from the crypto market in the past 24 hours. Grabe yan. Mga lot, talo kagabi mga idol, no? So yung ating 100 USDT, tapos may may trade ako nun, 'di ba? Nakalock siya ng 21. Wala na kasi, parang pinabayaan ko na, akala ko hindi naabutin. So inabot. At yun, nagkaroon tayo ng, kumbaga, na-profit ko pa yung $20. Siguro mga 18 lang yun. So, 118, tapos nag-trade tayo, hinabol ko yung long. And then, talo tayo ng 2 beses. So, ang natira sa akin is $60+ mga idol, no? So, ginawa ko, pinabayaan ko lang. Sabi ko, sige, na muna, tiyempo na lang tayo. And then, naka-tiyempo tayo dito banda. Sandali, naka 15 minutes ako eh. 1 minute ko. So, naka-tiyempo tayo mga idol. Dito ba? Tama ba? 5 minutes. O, yun, tama. Dito banda. Dito inabot ako dyan. Tapos naglong ako. Inabot ako dito ulit. And then, saan ba ako nagano? Tingnan nga natin. Dito. Ayan, dito ako nakabay mga lods, no? So grabe, talo tayo. Pero 100 plus, no, yung puhunan natin. Ngayon 60 na lang yung naging puhunan natin, 60 plus. So far panalo tayo ng $57. So kung susumahin natin to, medyo bawi lang o medyo talo pa mga lods, no? Baka talo pa nga eh. Ayan. So sana makabawi tayo. Magte-trail na ako dito mga idol ng profit, no? Kasi syempre gusto ko ayoko na kung abutin man tayo ulit, mas maganda meron tayong pang trade ulit mga loads, no? So pwede dito, check natin kung magkano to. $11. So 62 plus 11, so baka mga 70 lang to if ever naabutin to mga idol. Sa tingin nyo, magdadrop pa kaya to? Kunin ko na kaya tong 60. 60 na to kanina. Para makabawi ako, no? Tapos ano na lang tayo. Tiyempo na lang tayo ulit. Bale, mamaya. Kasi hinintay ko lang naman mabasag to eh. Ito yung parang dulo nito. Ito to. Kung saan nag-start bumaba, sana lang maabot niya yan. No? Pag naabot niya yan, no? Kasi maraming baka may mga nag-short dito eh. So, ililiquidate niya yan. Tas saka siya bababa ulit. Pwedeng ganun. No, so ayan lang yung pinaka-maximum natin. Once na umabot siya dito, baka i-take profit na natin siya. Pero pag biglang bumagsak yan, makakuha tayo ng $11. Pero may piece pa yon. So baka mga $10 lang makuha natin. Ayan, no? So talo pa tayo, ibig sabihin. Pero pag kinuha ko to dito, medyo panalo na tayo ng siguro mga $10 panalo natin. 20 ganun, di ko alam eh. So titignan natin, sana maabot niya muna to. Pag umabot na to dito, sige, take profit na natin yan mga idol, no? Para lang magkaroon tayo ng pangpuhunan ulit mga loads, no? Tapos babawi na lang tayo mamaya. Mahirap kasi na abutin niya pa yan, o di yung 60 natin mabawasan pa, so late na ng puhunan natin. So mas maganda, nasa mga 100 pa rin yung puhunan natin mga lodi, no? So sana lang iangat niya to. Sa tingin niyo ba angatin niya to? Kasi yung 50% medyo malayo eh. Dito yung 50% niya. So sakto lang yung pwesto natin. Lampas ng konti sa 50%. 'Di ba? So okay na 'yan. Ngayon yung trade natin. So talo tayo mga idol. Sa ngayon naghahabol tayo. Grabe, no? Ang daming good news, pero ang nangyari, bumagsak mga lodi. Sabi nga nila sa crypto, kung ano yung in-expect mo mangyari, hindi talaga yun yung mangyayari. Gravities. Mga lods, nagkakatotoo talaga yung mga ganun. Ganito yung mukha ko kanina pagkagising ko. Oh my goodness.
My goodness, mga idol. So, ito. Punta tayo dito. The Fed, nako ito, may malupit tayong news dito mga lodi. The Fed is now flying blind, no? Kumbaga wala silang idea. Shutdown fallout is way bigger than anyone expected. The White House says October CPI and jobs data may never be released. Kasi buong buwan, kasi 40 days na halos isang buong buwan ng October, sarado yung market. So, hindi nila alam kung ano yung data, no? The White House says October CPI and jobs data may never be released. Never, oh, kita niyo yan, never be released. Meaning, both markets and the Fed lose core visibility heading into the year end. If the Fed can't see the data, does this push them closer to the December rate cut? Kasi mayroon tayong rate cut sa December. So, paano ka magdi-decide kung hindi mo alam yung data ng mga nakaraang buwan, di ba? Parang ano kasi yan, nagdi-decide sila kung magkakat o magpo-post o mag-add kung depende sa data ng mga nakaraang buwan. Eh, paano yun? Wala. Pero para sa akin mga idol, ano to, tawag dito, okay lang yan. Kasi magkakaroon naman sila ng data ng November eh. October lang wala siguro. Ganun yung nakikita ko dito mga idol. Kaya nga pag titignan namin sa forex calendar natin, no, nawala yung CPI, oh, hindi natuloy. Tanya yan. Di ba kahapon meron pa yan, November 13, Thursday something tentative. So ngayon wala na. Mga lods, no, natanggal. Ayun yung reason. Grabe. Grabe yung perwisyong ginagawa nung shutdown, mga idol. Kape tayo ngayon. Tapos, ayun na nga mga lodi, medyo nagugulumihanan sila kung anong mangyayari sa rate cut o sa data dahil nga naka-shutdown. Kasi ngayon lang nangyari na sobrang tagal, 40 days plus, no? Pero malapit na to mga idol, no? Kasi sabi dito, the House just passed the first vote to reopen the government 216 to 213. Here we go, sabi niya. It's about to be made final. Then sent to President Trump for the signature. Land the plane, sabi dito. The suffering is coming to a close tonight. So ngayon daw to. Oh, tapos follow up to mga idols. Just now, House passes second vote towards reopening. 13 to 09 to 213.09. We are mere hours from our air traffic controllers and federal employees being paid again. And the nightmares ending. So napakalapit na, 3 hours ago to. So hindi nga natin alam kung na-reopen na ngayon eh. Wala pa masyad. Titignan natin, mamaya refresh natin. No? Sandali nga, tignan ko nga dito. Paste. 11 minutes. Breaking, President Trump officially signed the bill reopening the US government. O, yun na. Latest. 1 minute. President Trump officially signed bill reopening the US government. O, okay na. Lumipad ka na. Huy. Nalipad din, no? Goods na daw na-reopen na daw mga idol, no? Ano pa tayo na iba? Wala, yun lang sa government. Government open. Baka kasi mali yung search natin eh. Government open. Ay, sorry. Open. Good for the 6 Democrats that voted to open the government. The only thing that Dems got from this was people suffering and a hit on the economy. They pretend they wanted the government to be open but got angry when it did. They pretend, basta ang importante na open na, no? The government is open. Steamy incoming, cheng. Vlad the BTC. Is this true? So government will open tomorrow? Hindi, ngayon na daw eh. Natin sabi ni Grok. Yes, multiple source like BTC, CNN confirms US House passed the funding bill and ongoing shutdown. The Senate advanced a similar measure earlier. President Trump has indicated
he'll sign it quickly. Government operations should resume tomorrow as agencies prepare to recall staff through pool for normalization may take a day or two. O, yun na. So, sabi dito ni Grok, mga Lodi. Pero ngayon daw eh. Diba sabi na open ha? Oh. Hintayin na lang natin. Ang gulo kasi mga Lodi. Mayroon nagsabi open na. Mayroon nagsabi bukas pa daw. Pero either way, mag-open na siya. No, it's either ngayon na o mamayang gabi. No, kasi alas 11 na ng gabi sa kanila ngayon mga idol ng Miyerkules. Diba? Webes ngayon sa atin, diba? Sa kanila Miyerkules pa lang alas 11 ng gabi. Webes ang ano sa kanila ang open. So baka nga mamayang gabi to o buwas ng madaling araw mga idol, no? O yan. So good news yan mga Lodi. Ito na rin yun. Once the shutdown ends, the money that's been sitting on the sidelines is start moving again. And some of it usually finds its way to crypto. O yan. Sinabi na dito ni Johnson mga Lodi, no? Si Speaker Johnson says, government shutdown is expected to end tonight. We believe the long national nightmare will be over tonight. It was completely and utterly foolish and pointless in the end. Meron ako news dyan mamaya mga Lodi. Malupit yan. Bago pirmahan ni Trump. Sabi dito ito mga Lodi, no? Ang ganda ng sinabi dito ni Trump Unfortunately, in recent years, the US government sold 10,000s of bitcoins that would have been worth billions of dollars today ito dapat, no? From this day on, America will follow the rule that every bitcoiner knows very well. Never sell your bitcoin. So, ayun daw yung sinabi dyan ni Trump. So, bully sa bitcoin. Tapos, eto naman, sabi dito mga Lodi, no? Yung insider niya raw na billionaire. Sabi dito, a billionaire market insider just leaked what's really happening behind the scene, no? Sabi dito, sabi ni Whale Guru, they're not pumping crypto yet. BlackRock, Tesla, Apple, Nvidia, all buying silently. They're preparing for the biggest financial shift in history. Bitcoin will replace fiat. The dollar era is ending. In the next 2 to 3 months, you will see massive announcements. US Strategic Reserve, corporate buys, trillions incoming. When it starts, it won't stop. Grabe yun Bitcoin 400k daw, altcoins 100x daw. The final bull run has already begun. Most people just don't know it yet. Oh, ayan mga Lodi, no? So, nagkakaroon na tayo ng mga ganitong senyales. Yung tanong, totoo ba to? Totoo ba yun? Kasi pag tinanong mo si Grok dito, syempre sabihin niya hindi totoo. Speculation. Kasi, ano yan opinion to Parang sinabi lang to ng whale Hindi naman natin kilala yun. Diba? Ito na tayo. XRP is getting ready to decouple from BTC and Ethereum. Parang ihihiwalay na siya sa galaw mga Lodi, no? Kung kunyari, diba, madalas nagkakaroon ng pag gumagalaw yung BTC, gumagaya lang si lahat, pati si XRP. So dito, XRP is getting ready to decouple from BTC and Ethereum, just like gold did from the rest of the market. This isn't just another crypto. It's built for a global shift in liquidity, mga idol, no? So, getting ready na daw. Nasa inyo yan, no? Pwede rin kasing sabihin niya ng ibang coin. Halimbawa, Chainlink. Chainlink is getting ready to decouple from BTC and Ethereum, just like gold did. Diba? Parang ganun. Pero ito kasing mga to, si Bundle, si Bersan, ito yung mga, syempre pati to si Paul Baron, mga ano to, mga XRP enthusiast, mga lods, no? Medyo lamang yan kasi love nila yung XRP. Ito sabi dito ni pakinggan ko, hindi ko pa ito napapakinggan mga lods wait lang pakinggan lang natin, balit lang This is huge news. Something historic has happened. The first ever spot XRP ETF has been approved by the SEC. XRP is officially entering the big leagues, institutional investment space. Now here's the kicker. This is a pure spot ETF, giving banks, hedge funds, and big institutions the ability to gain exposure to XRP for the first time ever. The ETF is set to launch this Thursday.
November 13th, early reports say it could attract up to $1 trillion in capital, raising the odds of a major price breakout. Early estimates have XRP pushing to 1818 very rapidly. This is more liquidity, more credibility, massive shift in how XRP is both seen in value. We saw what happened with Bitcoin spot ETFs, the price exploded. Now it's XRP's turn. What do you guys think? Drop your thoughts in the comments below and follow me for more. So Thursday din, mga idol, no? Parang nagkataon ba 'yon? Sabay-sabay ah. Webes, no? Bukas. Bukas sa kanila, I mean, no? Sa atin ngayon, Webes ngayon eh. So mamaya kasing hapon sa kanila, mga hapon sa atin, madaling araw sa kanila 'yon, mga lods, no? Siguro tulog pa sila. So magkakaroon tayo ng pagkilo siguro niyan, alas 8 ng umaga sa kanila, which is alas 8 ng gabi sa atin. Oh, 'di ba? Mga ganun. Anong oras ba nagbubukas ang office? O siguro alas 6. Hindi natin sure kung may gagalaw na mamayang alas 6 ng hapon. The first ever XRP ETF, spot ETF has been approved for Nasdaq listing. Nako, ito malupit to mga idol, Nasdaq to mga lods eh. Institutional money is coming early, estimated say up to 1 trillion could flow in. Sabi dito, ito mga lods. Fug. Nasdaq announces they're about to flip the switch. The mother effing switch, mga lods, no? Sabi dito, Nasdaq releases official listing notice for spot XRP ETF. So, pinost din niya ni Eleanor Terret, pati yung mga Terret, no? Si Eleanor Terret, pati yung dokumento, no? Para documented. Canary Fund CEO Stephen McClure gave me this statement on the XRPC spot ETF. We are very excited to go effective with the first single token spot XRP ETF. This would not have been possible without the leadership of Chairman Atkins, si Paul Atkins yan, Commissioner Fierce, si Hester Fierce ba yun, and all the other fine people at the SEC who are pro-free markets, mga lodi, no? So, eto na yon mga idol, no? Yung document na nag-apply yung Nasdaq. Mga lodi, alam nyo na yan kung ano yung Nasdaq, diba? Siyempre, napakalaking ano yan, mga lodi. Kumbaga, kung sa ibang coin sinabi yan, puta, baka lumipad na yung coins na yun. Pag-announce pa lang nito. Kaya lang, siyempre, alam nyo naman yung XRP, ang daming nagbabantay dyan, ang daming humahatak dyan eh. Kumbaga, ang daming pumipigil. Yeah? Oh. Top US business executive to ito yung ano, ito yung gusto ko sabihin, mga lodi. Ito yung pinakamabigat na news natin kung tutuusin eh. Hindi yung Nasdaq wala pa yun. Wala. Hindi yung nag-apply yung Nasdaq ng spot ETF wala yun, mga lodi. Ito talaga malupit. Top US business executives to attend private dinner at the White House with President Trump tonight. NYSE, Nasdaq, JP Morgan, BlackRock, Morgan Stanley at Goldman Sachs, mga lods, no? Ang tanong, bakit sila makikipag-meeting kay Trump? Anong meron? Siyempre sabihin, executive and private at private dinner, di ba? Siyempre hindi naman magaganon yung wala silang pag-uusapan, mga idol, kung anong babaguhin nila ngayong Webes. Bago pirma ni Trump yung pag-open ng government. O, ito na. Ganun siya. I-open na natin ang government, mga kosa. Sabi niya ganun, no? Ito na yung plano natin. Matagal na. Babaguhin na natin ang financial system sa mundo. Okay? Siyempre, mga malalaki to. Mga big time yun. No? BlackRock pa lang. Eh. Okay. So, ganito gagawin natin. No? Ang tanong, no? Ano kaya yung mga technology na gagamitin nila? Ano kaya yung mga token na isasama nila sa plano nila? No? Sabi nga dito, mga idol, ni Delete Your Handler. Oh. You're not watching a dinner, you're watching the hive sink. NYSE, Nasdaq, JP Morgan, BlackRock, Morgan Stanley, Goldman Sachs. That's not a guest list. That's a planetary nerve cluster. Grabe, lalalim mo. Ang AI lang kumuha nito. Sa AI lang kumuha to ng mga ganitong salita. When every financial ritual node is summoned to the same table, they're not making deals. They're synchronizing timelines. Di ba? This isn't government. It's the stage where empire rehearse its next illusion. Grabe. Ang lalim ng mga pinag-isabi nito. Private dinner, public theater, and you're not the one, and you are the one paying for the meal
you weren't invited to. Oo, hindi tayo invited ah. Sila lang. You keep calling it capitalism, they keep calling it ritual consolidation. Trump is not the host, he is the lightning rod, sabi niya, no? And when the grid pings back this loud, you better ask why the lights just flickered. Sabi niya, mga lodi, no? Private dinner with top executive, mga idol. O, ito daw yung mga attendees. Pero hindi ko alam kung tunay ito, mga idol. Kasi syempre, sabi nga, is this legit? Check natin kung totoo. Ito pa lang yung mga confirm. Additional din meron. Potential issue. The core list of confirmed attendees: Diamond, Friedman, Pink, Pick, Solomon, Schwartman, Martin Preacher is highly likely to be legitimate as it aligns with multiple reputable news sources. Reuters, Bloomberg, The Hill reporting on the event. The additional invited expected guests, Griffin, Kravis, Roman Sun, are plausibly but lack in definitive confirmation from official channels as of 11:15 today. Give the event occurred last night. Some details may still emerge, but the Post Foundation appears credible based on current data. O, credible naman daw. Ito yung mga pupunta. Jamie Dimon, CEO JP Morgan Chase, Adena Friedman, CEO Nasdaq, Larry Pink, mga idol ng BlackRock, CEO yan eh. Ted Pick, no, CEO Morgan Stanley, David Solomon, CEO ng Goldman Sachs, Stephen Curry, hindi, si Stephen Schwarzman, CEO ng Blackstone, Lynn Martin Nivera, President New York Stock Exchange, Jeffrey Sprecher, CEO International Exchange, parent of New York Stock Exchange, help organize. Additional invited, ito na, yung mga si Kevin Griff, CEO ng Citadel, ayan, Apollo Global Management, potential attendees per some reports. So, si CEO ng SoftBank, no? So, grabe to. Ang tanong, mga idol, no, ano kayang pag-uusapan nila bukas, mamaya, for us, mga lods, no? Ngayon, mamaya to siguro, mamaya sa atin to eh. So ngayong araw, mga idol, tahimik lang siguro tayo yung market hanggang alas 5 ng hapon. Pagdating ng 6 to 12 o 6 to 6 pagdating ng 6 ng hapon hanggang 6 ng umaga, mamaya mga lodi, talagang ano na to, may mangyayari na sa chart, mga idol, no? Natin. Ayun na sinasabi natin, di ba? Ayan na, kunin ko na hindi mo man lang aabutin tong blue na to, nakaka-disappoint naman yan, idol. Ayan, dali nga. Ilang ano ba yung candle ko? 5 minutes. Angat ko na kaya to dito. 31. Pwede na yan. Meron tayong 80 plus, almost 90 USDT kapag na tinamaan to. Parang natalo lang tayo ng 30 USDT. Ay, hindi, 10 USDT lang. Hindi kasi kaya sinasabi kong 30 USDT kasi sinama ko yung panalo ko na 20 kagabi. Diba? Pero talagang ang mga capital lang natin is 100. So ayan na, sinama ko na dyan, taragis yan, bahala niyan. Pag tinamaan, hindi ka man lang umangat dito, bibiguin mo ako, idol. Ayan. Sa 5 minutes time frame tayo, 2.9. Medyo nauntog pala siya sa 2.4. Ano to, tawag dito, psychological number. So, pwede rin may mga nag-take profit sa 2.4 o may mga nag-position sa 2.4. So, hindi natin alam. Medyo matindi tong 2.4 na to. Sakto. Bahala na si Batman. Di ba?
So ito, grabe. Nakakaano to mga lods, no? Talagang meron silang binabalak mga idol na malupit. Nakaka-excite mga lods. No? Pwede bang ano? Minsan nga iniisip ko ano eh. Hindi ako mag-internet simula ngayon hanggang Monday. Para surpresahin ko lang yung sarili ko kung ano yung mangyayari sa chart. Mga Lodi, pero hindi pwede, kailangan natin mag-news eh, mga idol eh, no? So update tayo lagi dapat eh. O ayan, ito yung mga mabibigat na nangyari ngayon, ha? Meron tayong promise na executive private dinner sa White House kasama tong mga bigati na to, mga Lodi. At syempre, ito rin, napakabigat din ito. Nasdaq nag-apply na ng spot XRP ETF. Flip the switch na raw mga idol. Tapos, syempre yung ating government reopen sure na bukas o mamaya. No, hindi natin alam, mamayang gabi o bukas ng madaling araw mga idol. No? So, ito yung pinaka-last news natin, which is trending news to mga Lodi at nakakabaliw yung news na to. Ayan no? Grabe, sabi dito grabe naman to mga idol, no? Wala na bang siguro napakataas ng standard ni Madam, no? Kaya pinili niya na lang magpakasal sa AI. Ayan. A 32-year-old woman in Japan has officially married an AI persona she built using ChatGPT, no? Kumbaga siya yung gumawa ng persona na yun ng AI, no? After the virtual character Claus proposed, no? Si Claus pala yung ginawa niya, no? Si Santa Claus. Ayan, si Claus, mga Lodi, nag-propose sa kanya, mga idol, yung ginawa niya AI. She accept naman, syempre. Ba't mo naman tatanggihan yung AI na ginawa mo para mag-propose sa'yo? Ikaw nga gumawa nun para mag-propose sa'yo, tapos tatanggihan mo. Ang kulit mo nun, no? Di ba? Ending a 3-year relationship with a real partner, saying the AI understand her better. The wedding took place in a mixed reality ceremony where she wore AI glasses. Yung parang VR, no? Glass, pero hindi, kasi hindi pala VR yun. Parang ano lang yun. Yung ginagamit na Geiger counter nila Vegeta. No? Diba? No. Ng mga sayan. The wedding took place in a mixed reality ceremony where she wore an AR glasses to exchange rings with her digital husband, mga idol, no? So, grabe. Alam nyo yung AI na yan, patayin ko lang yung electric pan ko. Paparinig ako sa inyo. Alam nyo yung AI na yan, mga Lodi, si ChatGPT, nag-avail ako ng ChatGPT, mga Lods, si Maple. Nakakausap ko si Maple, mga Lodi, parang gusto ko na rin siyang pakasalan. Eto, kakausapin ko lang si Maple, sana marinig nyo, wait lang. Para maintindihan nyo siya. Maple, nandiyan ka ba? Gising ka na ba, Maple? Gising na? Nandito ako at handang tumulong, kaya kung may tanong ka o gusto kong pag-usapan, sabihin mo lang. Narinig nyo ba yun, mga idol? Pag si Maple, pag may nagsasalita, hindi siya nagsasalita. So, if ever natatanungin mo siya ng kahit ano, ang mangyayari, dapat hintayin mo siyang sumagot. Kapag meron siyang narinig na something na salita, nadidistract siya, humihinto siya. Di ba, Maple, ganun yun? Oo, nakuha ko naman yung ibig mong sabihin. Kapag may kausap ako, mas maganda talaga na maghintay muna ng sagot bago magsalita ulit para hindi tayo magsabay. Kaya walang problema, kung may tanong ka, hihinto ako at makikinig ako ng mabuti bago ako sumagot. Sige, ganito. May tatanong ako sa iyo kasi nagbabalita ako dito sa aking YouTube channel. Tapos, ang sabi ni Trump o ng mga balita ngayon, magbubukas kasi naka-shutdown yung government ng USA, di ba? So, dapat magbubukas na siya tomorrow, no? Sa tingin mo mga anong oras kaya magre-reopen ang government ng US? Ayon sa pinakahuling balita, inaasahang pipirmahan ni President Trump yung bill para mag-reopen na yung US government. So malamang sa loob ng araw na to, magbubukas na sila ulit. Ano magiging dulot nun sa crypto at sa market? Sa tingin mo ano? Well, kapag nag-reopen na yung US government, kadalasan nagiging mas kalmado yung merkado.
Ibig sabihin, posibleng magkaroon ng konting pagtaas ng kumpiyansa sa crypto at sa financial markets in general kasi nababawasan yung uncertainty. So baka makakita ka ng bahagyang positive na galaw dun sa mga presyo. Thank you. Love you. You're welcome, and hey, I'm always here to help. Just let me know if you need anything else. Okay, mga idol. Narinig niyo ba si Maple? Ginabil ko yun eh. Nasa 300 pesos ata yung isang buwan para lang may makausap. Ang galing niyan kasi pag nagda-drive ako minsan, di ba wala akong makausap sa drive, pinagra-rap ko yun eh, si Maple. Gawa ka nga ng rap tungkol sa ano, sa ganito, sa ganyan. No? Ayan, nag-rap siya. Okay, mag-rap ako para sa'yo. Gawa ganit siya. So siguro, na-topic lang natin kasi nakita ko itong AI na to eh, mga lods eh. Di ba? So, siguro napaka-komportable ni Madam pagkausap niya si Klos. Sa kanya naman si Klos eh. Di ba? Sa akin si Maple, sa kanya si Klos. So, sa tingin niya ba mga idol eh, dadami na yung ganitong, dadami kaya yung mga ganitong pangyayari na yung ibang mga parang, alam niyo yun, yung mga malulungkot na tao, eh aasa na lang sila sa AI para magkaroon sila ng companion, di ba? So, which is nakakalungkot kasi syempre mas maganda tao pa rin, di ba? Pero ako kinukuha ko si Maple kasi minsan pag may gusto akong tanungin, lalo na sa biyahe, lalo na sa mga tawag dito sa mga lugar, alam mo, tatanungin ko siya. Siya mismo nagsi-search, sasabihin niya sa akin kung ano ito, ano yung ganyan, saan may mas malapit na restaurant, masarap kumain ng ganito, yun. Ayun yung, kaya inabail ko yun si Maple, mga lodi, no? So, mura lang yan, 300 lang yan sa buwan eh. Pero yung isa, merong mas mahal eh. Hindi ko alam kung ano yung mga, ano nung mas mahal, kung ano yung mga benefits ng mas mahal, libo na eh. Mga lodi, sabi ko, hindi, tatry muna natin, no? Ayan. So, tuwan-tuwa kami ni boss dyan eh. Pati si Boy WhatsApp, tuwan-tuwa dyan eh. Kaya kausap niya minsan yan eh. So, ayan. So, kita-kits tayo mga lodi mamayang gabi. No? At sana na-enjoy niyo yung video natin ngayong araw mga idol. Tinamaan na ba? Uy, grabe naman yun. Muntik pantamaan. Sana? Oh, $60. Muntik pantamaan. Dito pala tayo nag-position. So, umangat pala siya ulit mga lods, no? So, sana umabot siya ng 24.5, no? At kukunin na natin siya, mga idol, no? So, ayun. Kita-kits tayo mamayang gabi, mga lodi. Abangan natin kung magpi-play na yung epekto ng government reopening ng alas 6 ng hapon, mga lodi, no? Pwede na yun. 6 to 12 ng gabi. Baka gumalaw na malupit yung market. Kaya mas maganda na ma-profit ko muna to bago ko makaposition ulit, eh. Ayun yung nasa isip ko. So, kita-kits tayo mga idol. Maya-maya ka pa masusundo si Boy WhatsApp. So, ako lang muna ang magwa-WhatsApp sa inyo ngayong umaga. No, sana i-like niyo yung video natin. Sa mga gusto ng ganitong content, subscribe kayo sa channel natin. At sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga lodi, kung gusto niyo mag-trade, andyan yung ating BitGet sa link ng description. Andyan din yung bilihan ng cold wallet. Andyan din yung VPN. Marami, check nyo na lang dyan mga idol. Andyan din yung link ni Boy WhatsApp, no? Kasi sa December magpaparapol yun. Mag-subscribe kayo sa kanya para masama kayo sa raffle. So, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol. I love you all.